Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 ng problema nga ni customer, hindi na smooth itong andar ng sasakyan niya. At pag umabot na raw ng 50 or 60 kph na yung takbo nitong sasakyan niya, nakakaramdam na daw siya ng vibration. Paano ba naman? Dito pa lang sa filter, kita nyo, dito sa loob niya, buo-buo na yung langis dyan. Tapos itong langis niya grabe na yung itim at lapot. At yung kilometer reading ito mga bossing, 100,000 mahigit na. Kaya kailangan na talagang palitan ito ng CVT oil dito sa transmission. At syempre naman, bago ko ibalik itong oil pan niya, pati itong magnet, importante na malinis ko itong maigi. Sa paglinis yan mga boss, gumamit lang naman ako ng gasolina. Tapos kiluskus ko maigi itong loob ng oil pan para yung kumapit na langis o yung tubigas na langis, matanggal siya. Medyo matagal ko rin nilinis yan at ilang beses ko rin yung binalawan ng gasolina para sigurado ako na natanggal nga yung kumapit na tubigas na langis dito sa loob ng oil pan niya. I-fast forward ko na itong video mga boss, pero makailang beses din akong gumamit ng malinis na basahan para malinis ko maigi itong loob ng oil pan. Dapat kasi walang natira dyan na namuong langis. At pag okay na, hahanginan ko naman yan para sigurado kong malinis talaga itong oil pan niya. Tapos ito namang magnet niya mga bossing, syempre kasama rin yan sa lilinisin ko. Dapat wala na yung pagmamarkang itim dito sa basahan para masabing malinis na siya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong magnet dito sa oil pan. O di ba? Basic lang naman. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong drain plug niya gamit itong Allen wrench mo. Pag natanggal mo yan, gamit ka ng basahan, punasan mo muna itong pagkakabitan mo ng overflow level tube. Ayan mga buso, yung kulay dilaw na kinakabit ko, pihitin nyo lang yung pakanan. Tapos, gamit ka ng Allen wrench, higpitan mo siya. Pero sa paghigpit, yung tamang higpit lang, alalay lang kumbaga. Kasi plastic lang yan mga boss. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo nang tanggalin yung Allen wrench. Tapos, ilagay mo na itong drain plug niya. At dahil nga sa nahawak-hawakan ko itong loob ng oil pan, gumamit ulit ako dyan ng malinis na basahan, pinunasan ko ulit yung loob niyan. After nyan, hinanginan ko pa rin siya ulit. At dahil sa okay na ito namang 3 bolt dito sa filter na number 10, syempre, lilinisin ko rin yan bago ko ikabit. Tapos, punta na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. At yung mga tumigas na langis na kumapit dito sa valve body, inisprayan ko lang naman yan para lumambot. Ayan, kung makikita nyo, kinuskus ko ng daliri ko yung tumigas na langis na kumapit nga dito sa valve body. Kasi kung i-sprayan ko lang yan mga boss, marami akong mauubos sa pang-spray para matanggal ko lang yung mga kumapit na langis dito sa valve body. Kaya gumamit na lang ako ng basahan na pangkuskus para matanggal ko nga yung mga kumapit na tumigas na langis dito sa valve body. Siyempre naman, sinamahan ko rin yun ng pag-iingat. Dapat hindi naghihimulmul yung gagamitin nyo na basahan. At kung makikita nyo mga bossing, medyo pinas-forward ko na yung video para hindi na kayo mainip. Bali sa ginagawa kong paglinis, tinatanggal ko lang naman yung kumapit na tumigas na langis nga dito sa valve body. Importante kasi na malinis yan bago ko ilagay yung bagong bili na filter dito sa transmission. Ayan mga boss, after kong mapunasan yan, hinanginan ko siya ulit. Kaya lang napansin ko mayroon pang tumutulong langis dito sa transmission niya. Kaya ang gagawin ko dyan, after ko yan mahanginan, pupunasan ko ulit itong langis na tumulo galing nga dito sa transmission. After yan, pahiran ko naman ng langis itong o-ring. Tsaka ako ngayon ilagay yan dito sa filter. Tapos, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong filter. Itusok mo lang yan sa butas, tsaka mo idiin. Yun, tumunog na siya. Ibig sabihin, lumapat na itong filter dun sa butas. Kaya pwede mo na ngayon isentro yung 3 butas nitong filter para sa paglalagyan mo nga ng mga bolt. Tapos, pwede nyo na ngayon ilagay itong bawat bolt na number 10 ng filter. Gamit nga yung kamay nyo, ipapakapit nyo sa thread niya itong bawat bolt ng filter para sigurado kayo na hindi kayo makakalustred. At pag naipakapit nyo na nga itong 3 bolt dito sa thread niya, pwede nyo na ngayon i-panel yung higpit gamit yung socket wrench nyo na number 10. At pag okay na, pwede nyo na ngayon ilagay itong oil pan. At yung gasket nga nitong oil pan, yun lang din ang ginamit ko. Bali, pinahiran ko lang pala yun ng beta gray. Pero manipis lang yung pagkakapahid ko. Total original naman yan mga bossing. Mas okay yan para sa akin. Tapos kung makikita nyo, isa-isa ko nang nilalagay yung bawat bolt nitong oil pan. Siyempre mga bossing, sa paglagay ng bolt, ipakapit nyo lang muna lahat yung mga bolt dito sa thread niya. Huwag nyo muna siyang hihigpitan.
Ibig kong sabihin, huwag nyo munang ipapainal yung higpit para hindi kayo mahirapan maglagay ng ibang bolt dito sa oil pan. Kasi pag may nahigpitan kayo dyan na isa, pwedeng yung susunod na bolt na ilalagay nyo, mahihirapan na kayong ipakapit yung sa peg niya dahil nga sa mawawala na siya sa sentro. Kaya ang diskarte dyan mga boss, para mailagay nyo lahat yung bolt na hindi kayo mahihirapan, yung tamang higpit lang muna. Huwag nyo munang ipa-final. Pero pag nailagay nyo na lahat ng bolt na number 10, pwede nyo na ngayong higpitan yan. Pero mas maganda, dahan-dahan lang sa paghigpit. Huwag kagad todo-todo. Kahit mga 2 o 3 ulit sa paghigpit, okay lang yun. Basta't dahan-dahan para pantay yung pagkakahigpit nyo ng bawat bolt dito sa oil pan. Ganun lang naman ang diskarte dyan mga boss. Basic lang at kayang-kaya nyo. At sa paghigpit naman itong mga bolt sa oil pan, hindi naman kailangan yung sobra-sobrang higpit. Siyempre yung tama lang. Tapos pahinga ka muna kahit na 10 to 15 minutes hanggang sa matuyo yung beta gray na pinahid mo sa gasket ng oil pan. At pag okay na, gamit ka ng socket sa number 24. Luwagan mo itong plug niya. Tapos tanggalin mo na yan. At dito sa ibabaw ng plug, andyan yung FE na nakasulat, yan yung CVT oil na gagamitin mo. Pag wala kayong pambomba para magsali ng langis dito sa transmission, pwede naman kayong gumamit ng hose. Tapos dito sa ibabaw niya, meron siyang imbudo. Ayan o, kita nyo naman yung gamit ko. Walang yan, improvise. Sa kasi may ginagamit silang pambomba o kaya yung may hangin. Para pipindutin mo na lang, makapagsalin ka na ng langis, ako, pabuhos-buhos lang. Pero okay lang yan. Ang mahalaga, maayos mong maisalin yung langis. Dito nga, sa transmission, tanggalin ko na nga itong hose. Tapos, ibalik ko na ngayon itong drain plug niya. Siyempre, ipakapit ko muna ng maayos yan dito sa thread. At pag okay na, gamit yung socket thread sa number 24, ipainal ko na yung higpit. Siyempre, yung tamang higpit lang. At dahil sa okay na ako dyan, pwede ko na ngayon tanggalin itong nasirang transmission support. Bali, gumamit ako dyan ng box wrench sa number 14 para matanggal ko yung 2 bolt na number 14 dito sa gilid ng transmission support. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan na yung pangalawang bolt na number 14 na tatanggalin ko. Ayan. Tapos dito naman sa ibabaw, sa center bolt nitong transmission support, nakita nyo diba, niluwagan ko yung bolt and nut dyan. Tapos pwede ko na ngayon siyang tanggalin. Ayan na mga boss, yung bolt and nut. Tapos dito naman sa gilid naman ng transmission support sa ibabaw niya, kung mapapansin nyo, gumamit naman ako dyan ng socket wrench sa number 14 para matanggal ko naman yung 2 bolt na number 14. And mga boss, tanggal ko na yung 2 bolt na number 14. At dito sa may gilid niya, ayan o, kung makikita nyo, may isa pa yung bolt na number 14 eh. Tatanggalin nyo rin yun. Ayan, tanggal ko na yung bolt. Pwede nyo na ngayon tanggalin itong transmission support. Nabiyak yung goma yan mga boss eh. Kaya sa palagay ko dyan ang gagaling yung sinasabi ni customer na nakakarinig nga daw siya ng vibration kapag umabot na yung takbo niya ng 50 mahigit. Siya nga pala mga boss, bago ko niluwagan yung mga tornilyo dito sa transmission support, may nakatukod na akong jack dito sa ilalim ng transmission niya. Hindi kasi pwedeng tatanggalin nyo na lang basta yung mga tornilyo dito sa transmission support. Babagsak yung transmission pag ganon. At ito na nga mga boss yung bagong bili ni customer na transmission support na ilalagay ko nga. Pero bago ko ilagay yan, ipakita ko muna sa inyo itong luma kung bakit ko yan pinalitan. Kita nyo naman, di ba? Biyak na itong rubber nitong transmission support niya. Kaya possible, dyan ang gagaling yung vibration na nararamdaman ni customer. Alam niyo mga boss, pag ako nagpapalit ng pyesa, ang gusto ko lagi may prueba. At sa paglagay naman itong bagong transmission support, syempre kung paano nyo tinanggal yung lumang transmission support, pag inilagay nyo naman itong bago, ganun din. At sa paglagay naman itong bagong transmission support, hindi naman kayo dyan mahihirapan dahil nga sa meron naman siyang guide. Syempre tatapat nyo yung mga paglalagyan nyo ng tornilyo dito sa butas ng transmission support. At pag medyo nahihirapan kayong magsentro, o pwede nyo iangat itong jack para itong transmission support, lumebel siya dito sa bracket niya. Ayan o, yung paglalagyan nyo ng center bolt dito sa transmission support. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nilagay ko na itong bolt, kaya lang wala pa siya sa sentro. Kaya ang ginawa ko, binomba ko itong jack para umangat itong transmission. Nang sa ganon, mailagay ko na itong center bolt dito sa transmission support niya. At pag okay na, pwede mo na rin ilagay yung 2 bolt dito sa
gilid ng transmission support mo. Ayan mga boss, makikita nyo yung ipinapakapit ko ng bolt na number 14 dito sa thread niya. Bali sa paglagay niyan mga boss, kung makikita nyo, inuuga-uga ko itong transmission support para kumapit itong bolt dito sa thread niya. Dalawang bolt yan dito sa gilid, kaya ilalagay nyo ngayon yung dalawang bolt at tinanggal nyo ulit dyan. Pag naipakapit nyo na siya, pwede nyo na ngayon ilagay yung isa pang bolt dito sa ibabaw. Ayan, makikita nyo, yan ginamitan ko siya ng socket sa number 14 para maipakapit ko nga itong bolt na number 14. Bali, inuuga-uga ko yung transmission support para pumasok sa thread niya itong bolt. Tapos dito sa kabilang side, yung isa pang bolt, kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan, ipinakapit ko na rin yan sa thread niya. At pag okay na, balik ka ulit dito sa taas ng transmission support mo sa gilid. Ayan ipakapit mo rin yung bolt dyan na number 14. Tapos gamit ka na ngayon ng box wrench na number 14 para mahigpitan mo na yung dalawang bolt na number 14 dito sa gilid ng transmission support mo. Tapos, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 14 para mahigpitan mo na yung bolt dito sa gilid ng transmission support. Isunod mo na ngayon yung sa ibabaw na bolt, ayan yung hinihigpitan ko. Bali, dalawa yung mga boss ayan yung pangalawa. Higpitan mo na rin yan. Pag okay na, balikan mo ulit itong center bolt. I-final mo na ngayon yung higpit dyan. Ayan mga boss, mahigpit na siya, At dito naman sa gilid ng transmission support mo, i-final mo na rin yung higpit gamit itong box wrench mo na number 14. O, di ba mga bossing? Basic lang naman kung magpapalit kayo ng transmission support kung ganitong klase yung sasakyan nyo. Kung may pagkukulang naman ako sa pagpapaliwanag, pasensya na kayo. Pero pwede nyo namang gamitin yung mata nyo dahil nga sa pinapanood nyo itong video, pwede nyo sundan kung paano ko yan ginawa. Tanggalin ko na itong jack. At dahil nga sa mahaba pa itong video, pasensya muna, pakiabangan na lang sa part 3. At sana itong video na napanood nyo, nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo mga bossing, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat sa panonood.